Ay, kumusta ang buhay-buhay natin diyan? Ito ano? Malit ang garage, tapos dalawa ay nakaparada, mahirap. Sikip. Taglamig na naman mga master. Winter is coming na naman uli. October ngayon, so by November mag-start na mag-snow yan. Ngayon nga sa Canada nag-i-snow na sila doon, pero dito sa US amen wala pa, pero malamig ng panahon. Check natin yung mga wallet, baka hindi ko dala lisensya. Ikot ko lang to si Mazda, si Pathfinder, kasi natenga siya ng 2 linggo, di ko nagamit. Nakalib kasi ako ngayon mga master. So bukas schedule for service. Kasi dito kasi every 6 months or 5,000 miles or 6 months, either ng dalawa. Pag na reach mo yun, kailangan pa service yung sasakyan. So kailangan natin yan naman natin siya, igala-gala muna natin, kasi yung makina kailangan mo talaga yung magamit, lalo na nailabas na siya sa kasa, no? Kailangan mo siya laging gamitin para laging yung makina niya, no? Laging na-stretch. Kasi pag natingga ng 1 buwan sa garage, bababa yung oil, tapos hindi maganda sa makina. Kahit ano pang brand ng sasakyan mo, pag hindi nagamit ng maayos, nasisira ho, no? So dito pa rin tayo, no? Steel dito sa Minot. Nakalib ako na 1 buwan mo master, kasi nanganak si Mrs., no? So kailangan kong alagaan muna. So nag-leave ako ng naka-FMLA ako sa company, sa hospital ng 1 month. Boring, no? Napaka-boring. So yung 1 month, may sahod ba yun? Yeah, sahod pa rin yung mga master, kasi nga meron naman akong vacation time, meron akong tinatawag dito na PTO. So grabe rito, gawala ako ng 3 ngipin, parot kanal, ang mahal ng bayan. Sa Pilipinas siguro mataas na yung 100,000 dito. Ang mahal. Hindi ko na lang sabihin kung magkano, malulula ka talaga sa sobrang mahal. Grabe rito pagdating sa yung pag ipapagawa mo, halimbawa dental, facial, hair, basta mga gano'n, yung interacting sa sa katawan mo ba, napakamahal ng mahal ng bayad. Traffic na yan, bakit
sa YouTube. So mag-copy lang muna ako. Bili lang ako ng paborito ko na kape, no? Kape! Natinggan ako isang buwan, hindi na ako nakapag-English uli. Na-stuck na naman yung knowledge ko. Kaya naman pag bumalik galing ka vacation, parang aligaga ka eh. Thank you for choosing Caribou. Do you have rewards account with us? Hi! Let me get caramel macchiato, large, hot. Alert. Iced caramel macchiato? No, hot. Please. Okay. Anything else? That's all, thank you. Alright, I'll have a total for you at the window. Okay, copy that. Order dito mga master, pabilisan no, minsan. Pag di mo, minsan kasi ano sila, lalo na balahi yung accent ba. Minsan parang pag hindi ka matas yung ano mo, para bang ipapaulit siya sinasabi mo. Ganun talaga kasi din lang minsan na kukuha yung accent natin. Hindi naman sa ibang mga lahi lang, mga Pinoy, kasi may sarili tayong ano eh, accent na. Ako hindi naman ako nababother doon pag yung iba kasi mga Pilipino or ibang lahi, pag parang tinatanong sila sa accent na insulto sila ba. So sa akin wala yun. It's a normal kasi hindi naman puti. Kahit anong slang mo, no, lalabas at lalabas pa rin yung accent na Noipi. Maliban kung born and raised here in US or Canada, yun talaga napaka fluent ng ano nila, English. But pag hindi ka rito lumaki, lalabas yung ano mo, yung yun nga yung accent, no. So wala pa akong ligo, 3 araw na kasi ganun talaga pag ano ka talaga, no? Busy sa pagbantay ng bata. Hi. Yeah. Yeah. So kuha na natin, no? So sa atin kasi yung pinakasikat na inuman is Starbucks. Dito ang daming kompetensya ng Starbucks. May Caribou. Iwan ko kung sa whole states ganito ba yung ano, ganito ba yung, meron ba silang maraming brands na ganito, no? Meron sikat dito Station Coffee, maganda rin. Kinumpara ko yung kape ng Starbucks at Station Coffee or Caribou, mas matapang dito sa Starbucks, ano, tabang. Parang minadali. Depende siguro sa tagagawa ng coffee, no? Depende siguro sa empleyado. So siguro merong magaling gumawa ng coffee, yun masarap. Pero nung natikman ko kasi nung umorder ako sa ano, sa Starbucks, ano, matabang yung timpla nila. Kay sense di na ako bumibili doon. Ay, nagtip ako doon kasi si Crush yung bantay doon kanina. Maganda yun, sweet pa. Siya ang bantay, nagtitip ako doon. So isang buwan, balikan natin yung nakalip ako na isang buwan. So pang ano na ngayon, nasa kaligitnaan na ako ng buwan. 15 na ngayon, di ba? Yeah, 15 October. So main yung ano ko is October 30. So balik na ako ng trabaho. Yeah, bayad naman yung until ano lang, ilan yung PTO na ano ko na available, yun yung ibabayad sa akin.
Pag wala na, so ano na ako nun, absent without pay na. Kasi kailangan kasi na ganun kahaba mga master kasi nanganak ng si Mrs. Kailangan mag-alaga sa kanya. Wala. Dapat talaga may mag-alaga. Kawawa eh. Bata. Ang hirap pa naman pala ano. Kasi first baby namin. Kasuhin no? Yung pagpapadede every 2 hours, every 3 hours mo siyang gigisingin. Papadedehin mo sa ano. Dito may ano naman dito. May liquid na gatas na pang newborn. Depende rin kung may makolekta sa ano sa mama, yun pinapadede din yun. Sa atin kasi kumbaga pinapadede diretso no sa ano sa breast milk. Minsan kasi ayaw ng mga bata kaya kinakolekta nila yun para ilagay sa yun sa ano lagayan ng padidehan ng bata. Yun nga, busy. Ngayon lang ako sabi ko na labas lang ako kasi gusto kong makita ang labas at makalanghap ng preskong hangin. Yun kasi gusto ko rin, ang tagal na mag vlog update lang mga master. Update dito sa US, ganun pa rin, maigpitan pa rin sila rito sa mga po nag-overstay, mga may criminal records. May nagtanong sa akin sa Mercant, hindi ko alam ang proseso nila ngayon mga master no? Kasi dati kasi okay pa, hindi maigpit. Ngayon grabe higpitan na ngayon. Kahit nga citizen ka rito, pag may nagawang konting aberya sa record mo, tatanggal pa nga sa iyo yun. Kaya dito kailangan mo talagang maganda record mo. Wow! Lapad na rito ah. Wow! I like it. Ayun, may police emergency siguro yun. Kaya pag may approaching na police sa likod man o sa yung papasalubong, maliban kung divided highway, pero pag ganito na lang, kailangan mong mag-yield no, kailangan mong promeno, kailangan mong bumagal ng takbo muna para palagpasin mo muna siya, ganun rito. Hindi kagaya sa atin dyan, bahala kang pulis, ambulansya yung mag-a-adjust, hindi yung mga driver. Minsan meron namang sumusunod pero kalimitan hindi sa atin. Dito pwede ka hulihan ng pulis pag hindi ka mag-yield, hindi ka tatabi tapos medyo magpreno o hihinto, babalikan kanila niyan. Busy na ako neto no, kasi talagang ako lang muna yung nag-grind ngayon, nagtrabaho. Siguro pag na ako naman magbabantay ng baby, tapos magka-casual lang ako, ganun ang rito eh. Kasi kung papalagaan mo anak mo rito, sabi ko sa mga master, mahal pa sa sahod mo yung bayad mo tapos hindi mo sigurado yung safety ng bata. So hindi mo naman kamag-anak yung meron na naman yan, may kamen less people. Sulit yung mga pulis rito. Mga pulis dito kahit may mga bigote, wala yan dito. Hindi kagaya dun sa ating kailangan neat, kailangan nakabalbas. May mga pulis na rito mahaba buhok eh, mga sheriff. Wala kasing rito mga master, no discrimination, walang pakialaman dito, basta magtrabaho ka lang. Yung mali na moves ko next time din pagkukuha ako, forerunner na kukunin ko, hindi na jeep. Kasi yun hassle free yun eh.
Maabot pa yun ng ano, maabot ng ano yung mga master, 500,000 miles yung mga Toyota. Yung RAV4 ko nga 3 years na, pero wala kang makikitang issue, no? Maganda ang Toyota pag longevity yung ano, pag-uusapan. So the best ang Toyota. Pero gusto mo lang maging ano, yung car na iti-trade mo after 5 years, kumuha ka ng gusto mo, anong gusto mo na brand mo. Pero gusto mo na i-keep until na yung mahabaan na 20 years yun, kumuha ka ng Japanese car. Marami naman ding ano, mga American car, pero choices lang yung brand na ano, tumatagal talaga. Hindi talaga siya tested. Hindi kagaya sa Toyota, Honda. Kahit Subaru, maabot din ng 200 to 300,000 yun. Pero kung ang Subaru mag-ano sila, mag-automatic transmission, ubos agad yung unit nila. Stick kasi sila CVT nila eh. Okay naman CVT nila. Pag nasira kasi yung buo, papalitan mo transmission. So umikot lang ako rito, ang tinatawag namin na Oak Park. Walang katao-tao. Ano ba ngayon? So day off 15 days na. Ay, yun nga, kung hindi lang sana ano, kung unexpected kasi bigay ng Panginoon, kung hindi siya nabuntis, siguro nakauwi kami ng ano ngayon, kauwi kami ng Pilipinas. So yun yung ano namin plano eh. Uwi kami Pilipinas, tapos lilipat na kami ng States. So yun nga, talaga ang Panginoon, pag siya nagkilos, kumilos ng isang ng mga bagay, wala kang ano nun, kahit anong plano mag-iiba. Siyempre yun yung ano, nabuntis, kaya stay lang kami rito until yung baby na lumaki-laki, mga 1 year yun, pwede na yun. Lipat na. So ayoko na mag-winter dito mga master. Ito talaga ano, sadness talaga abutin mo rito pag winter. Maganda lang sa una yung snow, yung makita mo sa ano, sa dati sa TV or sa mga ano na magpo-post ng snow. Maganda lang sa umpisa, pero lalong tumatagal eh. Nope. Hindi mind. Nakaka-discourage na. Instead of slamming down the phone, girl, and 100 times I got your number on that wall, but I ain't gonna make that call. When divided we stand, united we fall. So si RAV4, nilagyan ko siya ng flat bar, no? Yung sa Mazda, hindi ko kasi yun sinama sa pag-trade. Nilagay ko siya, no? Ginawan ko ng paraan, ginawan ko ng bracket. So yun, nagkasya siya doon, ang ganda tingnan. Yun, ang lalagyan ko siya ng mga box doon, mga box para lagyan ng mga gamit, pang overlanding. Ang ganda yung ano, RAV4. Kaya ikikip ko siya kasi napaka ano, Toyota yun eh. Itong Pathfinder, hindi pa nasubukan to ng malayuan eh. Hindi ko pa na trade in, na break in malayuan. Yun si ano, si RAV4 tested na yun, nakarating na yun ng Arizona. How many states nang na-travel, no? Marami-rami na rin, 6. So ito wala pa, kahit hindi pa ako nakapunta ng Canada na ito. Pinakamalayo na biyahe ko na ito 4 hours lang. So ang miles na ito, 6 months na siya, is nasa ano pa lang, 1.4. So ang baba, no? Kasi ang minimum kasi rito na ano nila every year is 10,000 miles. Ito 6 months na, 1.4 pa lang. Siguro pag 1 year to, nasa 2,000 pa lang mahigit. Kasi nga hindi ko nagamit malayuan, hindi ako nakakapag-travel kasi ngayon eh.
pag ito medyo hindi siya maganda pang longevity, ito yung palitan ko ng 4Runner, no? Yung 3-row na 4Runner na. Ang gusto ko lang na itong Nissan, mga master, niya yung interior design niya maganda. Ginos ko na hindi ako kumuha ng panura yung mga sunroof kasi problema yan pag tag-ulan. Ang daming reklamo, maglilik yan kasi yan sa taas pag glass, di ba? Merong yan doon, kahit naka-sealed yan, sa katagalan bubuka at bubuka yan, so magkakalik yan pag malakas ulan or kaya hindi ko rin, yan yung yun yung features na napaka useless, hindi mo magagamit siya ng maayos. Yan yung mga, kahit kanino mo tanungin ng mga car enthusiast, the useless feature sa sasakyan is sunroof ang moonroof, kasi bihira mo na, natitingnan mo lang, hindi mo naman siya laging ginagamit kasi nagmamaniho ka, kailangan na mabuksan mo ng buksan, di ba? Maingay din yun pag nabuksan mo siya sa hangin. Kaya ito gusto ko yung itong walang sunroof kasi nga sealed, at saka yung taas niya pwede mo malagyan ng mga mabibigat, roof tent or any cargo na ilalagay mo. Kaya saka pang off-road na rin itong rock rig. Kaya sa presyo napaka mga master, kasi kung sa dealership ka, ang nito is MSRP is $45,500,000. So after rebate is 41,500, no? So tapos 60 months mo siyang babayaran na walang interest. Yan ang offer ni Nissan, 0 interest siya. Kaya napaka sulit nung 0 interest, no? Kasi ang nito, ang transmission hindi CVT. Yan ang kaganda, kasi ang report kasi back down talaga ang CVT transmission ng Nissan. Yan pinaka worst na CVT sa motor industry dito sa US. Yan yung mga reports. Pero ito kasi binago nila, third year na nilang ginawa to na automatic since 2022 until 2025. Ito yung transmission gamit nila. Mas positive yung feedback. Pathfinder nila yung pinapangalagaan nila na yung brand kaya ito kinuha ko, malaki siya pang family, and then automatic transmission. Sulit. Tapos 0 interest. Compare mo dun sa Jeep na 7%. Akala mo walang yun, napakalaking impact ng APR, mga master. Ang laki ng babawasan nila dun sa pera mo, tapos hindi magdideduct dun sa mautak kasi yung mga bangko, mga master una nilang kukunin yung interest bago nila i-deduct dun sa sa principal. Kaya magugulat ka, bakit parang hindi parang walang bawas dun sa loan mo yung presyo na dinideduct nila, kasi nga inuuna nila kinukuha yung interest. Pag nakuha na nila yung interest, doon na magmamatter ang deduction. Wala na, baga na nila na pinera na nila yung mga 1 taon, 2 taon, kasi ganun yung bangko rito. Kasi alam nila kasi na iti-trade mo yung sasakyan pag ayaw mo, kaya uunahan na nila ng deductions. Rito walang any added na mga pay. Kung yung napagkasunduan dun sa dealership, yun yung babayaran. Pag ito maganda performance niya, keep ko lang doon si Nissan. Hindi na ako magbabago ng sasakyan.
credit score mo, kuha kagad ng sasakyan. Totoo yun mga master, pero depende rin kung maganda rin, stable yung work mo, no? Kasi kung hindi stable ang work mo, ang bangko kasi syempre, kahit maganda yung credit score mo, wala ka namang legit na source of income, medyo yun, bigyan ka man nila mataas yung interest. Pero pag stable yung job mo, yun, assurance yun na bibigyan ka ng magandang offer. Ganun rito, business talaga rito mga master. Huwag kayong magpapaniwala dun sa, ako nga 800 yung credit score ko nung sa pagkuha ko sa jeep, binigyan pa rin ako mataas ng APR Maganda naman trabaho, depende kasi mga master. Stable job mo, lalo ng mga travel nurse, laki ng yan. Laki ng sinasahod, kaya aprobado agad din kahit kumuha pa ng bahay, ang bilis na aproban nyo. The good thing naman sa US, pag legal ka naman dito, wala nang problema sa trabaho, basta di ka maarte. Kung gusto, wala kang arte sa trabaho, marami kang trabaho mga master, pero pag namimili ka, wala, yun lang, problema yun. Ako nga, tiniis ko nga sa Home Depot 2 years nun trabaho. Ganda na experience ko doon. Hindi ako umalis doon, no? Na-promote na ako doon Kahit ayaw ko, pinopromote nila akong maging visor. Kasi nga sa trabaho naman talaga, kayang-kaya ko. Hindi ko lang kaya yung mag-meeting, mag-English. Joke lang. Kaya ko pero ayoko ng responsibilidad kasi hindi naman to ibang lahi mga master kailangan i-commit mo yung performance na gusto nila kung ayaw sumunod sa akin ng mga subordinates ko, so paano ko i-presenta dun sa regional manager yung accomplishment ko kung hindi ko matapos-tapos. Maganda na yung ko nasa regular ka lang na posisyon kasi wala kang problema, tapusin mo lang yung trabaho mo. Pero pag weekend ako nagbibisor noon, may 3 tao ako na hawak. Sabi ko naman sana, trabaho natin, wala lang tayo rito, tapos uwi na tayo, ganun lang. Hindi pwede rito nga kagaya dyan sa atin, pag may posisyon ginagamit utos ng utos. Hindi rito master, ikaw yung manguna pag ikaw mataas posisyon para sumunod sa'yo. Ililipat nga sana nila ako dun sa Fargo, ang layo. Maganda sa Home Depot pang career choice, wise choice. Kahit hindi ka degree holder dyan mga master, maaari ka maging regional manager kasi yung mga bossing ko, lang sila dati, cashier sa Walmart, cashier sa Home Depot, nag-start. So ang naka-good thing kasi sa good thing kasi sa good thing sa Home Depot kasi nga maraming silang oportunidad na mag-growth yung career mo, no? Kaya kahit di ka degree holder sa academic, pag mag-schooling ka sa kanila kasi meron silang pre-schooling sa sa company. Ganyan yung ginagawa ko dati. So, yun, mai-enhance yung skills mo. And then mawa-wide yung knowledge mo sa company, so malalaman mo yung mga trabaho. Sa merchandiser kasi ako dati, kaya nung una hirap talaga ako yung mga project, hindi ko mag-gets it takes time. Na pag 8 months na ako noon, binigyan na ako ng mga task project, nagugulat sila hindi ako umiimik, tapos natatapos ko agad. Tapos lang sinabihan ko lang ganun. Kasi pag hindi ako naimik pag natapos na lang nila yung project na 8 hours, tinatapos ko lang ng 4 hours gugulat sila, what? Doon nila ako na mga master.
Ay. Yun lang mga master, andito na ako sa garage. Yan lang muna topic natin ngayon. Master Pigs out baby. So ipakita ko pala sa inyo itong ano na na-install ko sa RAV4. Yung flat bar nilagyan ko yan, mga bracket yan. Ano lang yan, DIY lang mga master. No? Hindi talaga design yan pang RAV4 pero nilagay ko siya, ang ganda tingnan, di ba? Medyo pwede natin lagyan ng roof tent yan or any cargo. Di ba? Ganda niya. Talagang level siya, oh. Naka-level yung ano niya. Yan, ang ganda, di ba? So, napakinabangan ko siya, hindi ko siya nabenta. Sasayang pag ibenta mo siya. Alright, lagyan ko pa yan ano, secured bracket dyan pag dumating yung order ko sa Amazon. Para ano, maganda yung kahinatnan. Ayan. Ito naman yung sa Pathfinders natin yung isa. Alright, gigs out baby.